Wala akong shampoo at body wash para sa babae pero pwede mong gamitin ang mga iyan. Sabi ng kasama ko at itinuro ang ilang malaking bottle na nakahilera sa lagayan. Kumuha din siya ng bagong toothbrush at ibinigay sa akin para may magamit ako. Very accommodating talaga lalaking ito. Kahit nakainom siya at akala ko'y lasing na pero heto't binigay pa rin sa akin ang mga kailangan ko. Kahit hating gabi na ay naligo ako. Di kasi ako sanay na matulog na hindi naglilinis ng katawan. Dahil pakiramdam ko ay nangangati ang balat ko kapag hindi ako naligo. Balot ng makapal na roba ang katawan ay lumabas ako ng banyo. Nabutan kong hawak ni Miguel ang cellphone niya at may kausap siya sa kabilang linya. Pero agad na nagpaalam sa kausap nang makita ako. Wala tayong dalang bihisan mo. Okay lang ba kung damit ko isusuot mo? May ngiti sa labi na tanong ni Miguel sa akin. May iba pa ba akong pwedeng pagpilian? Ngumiti si Miguel. Para bang may naisip na naman siyang kalokohan. Dahil sa narinig na tanong ko sa kanya. Meron. Nangingislap ang mga matang sagot niya sa akin. Anong pwede kong pagpilian? Mabilis na tanong ko sa kanya. Either isusuot mo ang isa sa mga t-shirt ko or what? Masungit na tanong ko dahil hindi ko nagugustuhan na nakikita kong kaslap ng kanyang mga mata. Or pipiliin mo ang isa pa? Nangunot ang noo ko dahil pinutol ni Miguel ang gustong sabihin. Alam kong may kung anong kalokohan na naman ang tumatakbo ngayon sa kanyang isipan. Ano na naman bang pakulo mo, Miguel? Mahaba ang uso na tanong ko sa kanya. Mas lalong lumawak ang ngiti sa mga labi na lalaking kausap ko. Pwede ka matulog na hubot-ubad katabi ko. Pilyong sagot na lalaking kaharap ko, kaya nakatanggap siya na magkakasunod na irap mula sa akin. Wala talaga ako tiwala sa iyo kapag ganyan ang ngiti mo. Ano naman binabalak mo, Miguel? Mas lalo siyang napangiti. Muli siyang sumulyap sa katawan ko at tumigil ang mga mata sa tapat ng dibdib ko. Mamaya ko na sasabihin sa iyo, love. Paliligo muna ako. Malawak ang ngiti sa binasang labi na sagot ni Miguel sa tanong ko. Kumindot muna sa akin sabay kagat ng pang-ibabang labi at pagkatapos ay tinalikuran ako at mabilis na naglakad papasok sa banyo. Naiwan tuloy akong bubukas sara ang mga labi. Napailing na lang ako habang sinusundan ko ng tingin ang papalayong figura ni Miguel hanggang sa nawala siya sa paningin ko. Matapos isuot ang manipis na puting t-shirt ni Miguel ay agad ako sumampa sa ibabaw ng kama at hinatak ang makapal na comforter at binalot sa katawan ko. Wala kasi ako suot na kahit na ano sa ilalim nito kaya minabuti kong mahiga at itakip ang makapal na kumot sa katawan ko. Nasanay na ako sa malamig na temperatura sa Russia kaya baliwala sa akin ang malakas na buga ng hangin mula sa air condition dito sa silid. Inabot ko ang unan at agad akong nahiga sa ibabaw ng kama. Ayokong abutan ako ni Miguel na expose ang katawan ko sa kanyang mga mata dahil baka sabihin na naman niya na inaakit ko siya. Nakahiga na ako nang marinig kong nagre-ring ang cellphone ni Miguel malapit sa ulunan ko. Hindi nagtagal ay naputol ang tawag at isang text message ang nakita kong dumating. Nang abutin ko ito para tingnan kung sinong tumatawag sa lalaking iyon ng ganitong oras. Out of curiosity ay pinindot ko ang screen button. Mula sa chat notification sa itaas ay nakita ko ang isang text message galing sa ibang babae at inimbitahan si Miguel na mag-coffee daw silang dalawa somewhere. Biglang nag-init ang dugo ko sa nabasa ko. May asawa na si Miguel pero mukhang nakikipaglandian pa sa iba. Kanina lang ay sinabi niyang mahal niya ako at gusto niyang bigyan ko ng chance ang kasal namin dalawa pero heto at may malanding babae pala ang nag-aalok na makipag-date sa kanya. Ibabalik ko na sana ang cellphone na hawak ko nang muli itong tumunog at nakita ko ang number na siyang tumawag at nag-text kay Miguel kanina. Inis na sinagot ko ito at dinala sa tapat ng tenga ko. Hi, Mix. How are you? I'm glad you finally answered my calls. Malanding bungad agad sa akin ng babaeng nasa kabilang linya. My husband is busy right now. He can't accommodate you at this hour. Napagod siya ng gusto kanina at nangihina pa ang tuhod kaya hindi makatayo at makabangon ngayon sa kama. Inis na sabi ko. Hey, what? Sino ka? Magkakasunod na tanong ng babae sa kabilang linya. Kung kaharap ko lang sana ang malanding babaeng ito ngayon ay baka segundo lang lumipas ay wala na siyang hininga sa paanan ko. Nakakarindi ang matinis na tinig niya. Pa-English pa siya. Para magmukhang sosyal, mukha namang bulakbol sa klase ang bruha noon dahil baluktot ang dila. I don't believe you. Mataray na sagot ng babaeng kausap ko. Anong pakialam ko kung maniwala ka o hindi? Ano bang inaasahan mo? Bulag ka ba? Kaya hindi mo alam na almost 2 o'clock na ngayon ang madaling araw? Of course, ganitong oras katatapos lang na maglambing na asawa ko. Kaya wala siyang lakas para puntahan ka dyan sa lungga mo. Kaya mabuting ibang lalaki na lang ang tawagan mo. Inis na pinutol ko ang tawag ng babaeng nakausap ko. Hindi ko na hinintay kung ano ang sasabihin niya dahil ang boring makapag-usap sa kanya. Wow!
Mula sa cellphone na hawak ko ay nagangat ako ng paningin. Bumungad sa mga mata ko si Miguel na nakatayo sa paanan ng kama at may tapis na puting tuwalya sa bewang niya. Ano nakakatawa? Masungit na tanong ko sa kanya dahil nakita kong maluwag ang ngiti sa labi na nakatingin sa akin si Miguel. Ang cute mo, love. Tila natutuwang sagot ni Miguel. Sinong kausap mo? Inirapan ko siya tinagi sa paanan ng kama. Malapit sa kinatatayuan niya ang kanyang cellphone. Babae mo? Nakasimangot na sagot ko. Wait, isa lang ang babae ko, love, at ikaw lang yun. Mabilis na sabi ni Miguel at kumindat pa sa akin bago dumukwang at inabot ang cellphone na hawak ko kanina. Sinamangutan ko siya at hindi na sinagot. Lalo lamang kasi nagiinit ang ulo ko nang makita kong abot tenga ang kanyang ngiti habang hawak ang cellphone. Ang dami talagang malalanding babae ngayon na nagkalat kahit saan. Sigurado akong aware ang marami na may asawa na si Miguel dahil naging viral ang balita tungkol sa kasal namin. Pero may naghahabol pa rin sa kanya. Ang kapal naman yata ng mukha ng babaeng iyon para mag-aya ng date kahit madaling araw pa lang. Tapos mukhang natutuwa pa si Miguel dahil nakita kong abot hanggang tenga ang ngiti habang nakatayo sa paanan ng kama. Inis na tumagilid ako ng higa at nakasimangot na pumikit. Nagiinit ang ulo ko habang nakikita ko ang ngisi sa mukha ni Miguel. Pero hindi ko siya pwedeng awayin dito ngayon dahil baka marinig kami ng kanyang mga magulang at kung ano pa ang isipin nila sa akin. Hindi ako nagmulat ng mga mata at nagkunwaring natutulog na. Tiniis ko na huwag siyang kausapin kahit gusto kong tingnan kung anong ginagawa ni Miguel. Dahil kanina pa siya natapos maligo pero hanggang ngayon ay hindi pa siya nahihiga sa tabi ko. Hindi ako nakatiis. Dahan-dahan ako nagmulat ng mga mata pero nagulat ako na makitang wala dito sa loob ng silid ang lalaking kinaiinisan ko. Kunot ang noon na bumangon ako sa kama at sinuyod ng mga mata ang buong silid pero hindi ko talaga siya nakita. Hindi nagtagal ay nakita ko siyang pumasok galing sa veranda, hawak ang cellphone at naglalakad palapit sa akin. Akala ko tulog ka na, love. Malambing na sabi ni Miguel nang makitang gising pa ako at nakasandal ang likod sa headboard ng kama. Hindi ako sumagot pero matalim ang mga matang nakatingin ako sa cellphone na hawak niya. Mukhang nararamdaman niya na mainit ang ulo ko ngayon kaya ngumiti sa akin si Miguel at mabilis na nagpaliwanag. Tumawag sa Ninong Arthur kanina. Gusto raw niya ako makausap urgently kaya tinawagan ko siya. Love. Humakbang siyang palapit sa akin at mabilis na yumuko, tinalikan ako sa noo. Nang ganitong oras? Nakataas ang kilay na tanong ko. Opo. Mahinahon na sagot na lalaki na sa harap ko. Matulog na tayo. Umaga na, love. Malambing na bulong niya sa akin pero nanatili ako seryoso at nakasimangot. Tumawag daw ang Ninong Arthur niya. Bakit kailangan pa niya lumabas ng silid? Mukhang tinawagan ni Miguel ang babae niya kaya pumunta siya sa veranda para hindi ko marinig kung anong pinag-usapan nilang dalawa. Lihim na kumukulo ang dugo ko pero hindi ako umimik. Ayoko makita ni Miguel na affected ako sa ginawa niya at kulang na lang ay pilipitin ko ang leeg niya ngayon dahil alam ko nagsisinungaling siya. Nanatili ako nakaupo sa ibabaw ng kama. Tumabi sa akin si Miguel at naglalambing na niyakap ako sabay halik sa pisngi ko. Tara na, inaantok na rin ako, love. Matulog ka mag-isa, hindi ako inaantok. Masungit na sagot ko. Bakit galit ka, love? Mahinahon na tanong ni Miguel na para bang wala siyang ginawang kasalanan. Sino may sabi sa'yo na galit ako? Masungit na tanong ko sa kanya pero ang manhid pala niya dahil hindi man lang nakaramdam o naramdaman ni Miguel na naiinis ako sa kanya. Nagsiselos ka ba? Kasi ang akala mo'y tinawagan ko ang co-star ko at kasamahan sa trabaho? Sinamaan ko siya ng tingin. Walang dahilan para magselos ako, Miguel. Mas lalo siyang napangiti. Pinisil ni Miguel ang baba ko gaya ng malimit niyang gawin at pagkatapos ay mabilis siyang yumuko at tinalikan ako sa labi. Wala kang dapat na pagsilosan, love. Kasi bukod kay mommy, ikaw lang ang babae sa buhay ko. May lambing sa tinig na bulong niya sa akin. Tumas ang kilay ko, sabay ikot ng mga mata. Huwag mo kong bulahin, Miguel. Sanay na ako sa ganyang style. Kunwari mahal daw pero madaling araw pa lang may tumatawag na para mag-set ng date sa labas. Huli ko na napagtanto kung ano ang mga salitan lumabas sa bibig ko. Mas lalong napangiti si Miguel at mabilis na sinunggaban ako ng halik sa labi. Na-out of balance tuloy ako kaya bumagsak ako sa kama. Kasama si Miguel na nasa ibabaw ko na. Nagsuselos nga ang asawa ko. Hayaan mo't ibabla ko na sa Amira, love, para hindi na niya ulit ako matawagan. May ngiti sa labi na sabi ni Miguel. Huwag kang assuming hindi ako nagsaselos. Mabilis na sagot ko dahil hindi ko gusto na ganitong iniisip ni Miguel. Nangislap ang mga matang dinilaan niya ang pang-ibabang labi at pagkatapos ay ngumiti sa akin habang nakatitig siya sa mukha ko. Okay, sabi mo eh. Tila natutuwang sabi ni Miguel. Napairap tuloy ako. Bahala ka sa buhay mo. Matutulog na ako, kaya huwag kang magulo dahil inaantok na ako.
Talaga? Pilyong tanong na lalaking nasa ibabaw ko. Sasagot sana ako nang muli niya akong siniil ng halik sa labi. Mabagal lang ito, sensual pero ramdam ko ang kakaibang emosyong hatid nito sa sistema ko. Matulog na tayo, love. Pabulong na sabi ni Miguel sa akin. Sige. Naghahabol ng hininga na sagot ko. Hinatak ni Miguel ang makapal na kumot na takip sa katawan ko at ibinalot din ang sarili. Tila may sariling isip naman ang ulo ko na kusang umangat nang pumailalim sa ulunan ko ang braso niya kaya nakaunan ako sa kanya. Parang normal na lang sa akin ang ganitong pakiramdam. Wala siyang narinig na kahit na ano mula sa akin. Kahit nararamdaman kong pumulupot sa bewang ko ang braso ni Miguel at niyakap ako ng mahigpit. Malinaw na naririnig ko ang banayad na tibok ng kanyang puso kasabay ng malakas na kabog ng dibdib ko. Wala akong suot na underwear at ang manipis na boxer lamang ang suot ni Miguel kaya ramdam ko. Kinagat ko ang paibabang labi ko para hindi makagawa ng ingay. Mabilis akong siniil ng halik sa labi ni Miguel. Halik na tuluyang tumangay sa matinong bahagi ng isipan ko. Nawala na naman ako ng pakaalam sa paligid at pinagbigyan ko ang mga sarili namin na damhi ng init ng bawat isa. Good morning, love. Narinig kong bati sa akin ni Miguel matapos niya akong halikan sa labi. Inaantok nang nagmulat ako ng mga mata. Nanuot kasi sa ilong ko ang amoy ng shower gel na ginamit niya kaya alam kong naligo na siya. Samantalang, balot pa ako ng kumot at hubot-hubad na nakahiga sa kama. Anong oras na? Paos at mahapdi ang lalamunan na tanong ko kay Miguel. Tumingin muna si Miguel sa suot na relo sa braso at pagkatapos ay agad niyang sinagot ang tanong ko. Past 10 o'clock na, love. Napabalikwas ako ng bangon dahil tanghali na pala. Nakakahiya. Ano na lang sasabihin sa akin ng mga magulang ni Miguel? Ito ang unang pagkakataon na natulog ako dito sa bahay nila pero heto at tinanghali pa ako ng gising. What's wrong? Nagtatakang tanong ni Miguel sa tabi ko nang nakita niya ako kung anong naging reaksyon ko. Sasagot sana ako nang makita kong bumaba ang mga mata ni Miguel sa katawan ko at pagkatapos ay binasa ng dila ang pang-ibabang labi niya. Sunundan ko kung saan nakatingin ngayon ang kanyang mga mata, kaya nakita kong nakabuyangyang pala sa paningin niya ang dibdib ko dahil nahata kong pababa ang kumot nang bumangon ako. Hinata kong paitaas ang kumot at kip-kip sa tapat ng dibdib na inarapan ko si Miguel. Kasalanan mo kung bakit tinanghali ako ng gising ngayon. Nakakaya sa mommy mo, ano nalang sasabihin niya sa akin? Napapailing na sabi ko. Natawa naman si Miguel. Akmang halikan sana niya ako pero mabilis ako umiwas dahil hindi pa ako nakakapaghilamos sa toothbrush man lang. Kaya lumapad sa leeg ko ang kanyang mga labi. Nanlaki ang mga mata ko nang naramdaman kong hinalikan niya ang balat ko sa leeg. Pasaway na lalaking ito. Sigurado magkakaroon na naman ako ng kiss mark dahil dito. Matutuwa pa si na mommy kapag nalaman nila ni daddy kung bakit tinanghali tayo ng gising, love. Husky ang tinig na bulong ni Miguel. Malapit sa punong tenga ko. Bigla ko napalunok ng sariling laway. Huwag mong sabihin sa akin na may bala kang magkwento sa kanila. Of course not. Nakangiti niyang sagot. Mabuti, dahil sinasabi ko sa iyo, Miguel, mananagot ka talaga sa akin kapag nalaman ko na kung ano-ano sinasabi mo sa kanila. Sekreto lang nating dalawa ang tungkol dito, love. Mabilis na sagot ni Miguel dahil nakita niyang tumalim at nanliliit ang mga mata ko. Huminga ako ng malalim at hindi na nagsalita pa. Nasaan ang mga damit ko? Tanong ko kay Miguel. Nilaban ko na kanina para may maisot ka mamaya. Proud na sagot agad niya sa tanong ko. Anong nilaban mo? Kunot ang noo na tanong ko kay Miguel. Sino naglaba? Ikaw o ang katulong niyo dito sa bahay? Ako nga. Alam ko naman na ayaw mo na may ibang humahawak sa gamit at damit mo. Kaya nilaban ko na habang natutulog ka. Mabilis niyang sagot. Tila may malambot na kamay ang humaplos sa puso ko. Sure ka na ikaw talagang gumawa niyan at hindi mo iniutos sa kasambahay niyo? Mabilis na tumango si Miguel kaya napangiti rin ako. Thank you. Nakita ko sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Umangat ang kanyang kamay at mabilis na pinisil ang baba ko. Maligo ka na, love. Titingnan ko muna kung tapos nang i-dry ang damit mo. Tumango ako at kahit nag-aalangan ay bumaba ako ng kama. Nakita ko ang t-shirt na ginamit ko kagabi kaya mabilis na inabot ko ito at sinuot dahil nahihiya akong hubot-hubad na naman ako sa paningin ni Miguel. Dali-dali ako naligo dahil nahihiya akong humarap sa mga magulang ni Miguel. Kahit naman naging assassin ako ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang kagandahang asal na itinuro sa akin ni Lola noong nabubuhay pa siya. Nasa ibabaw na ng kama ang damit ko na lumabas ako sa banyo. Wala dito sa loob ng silid si Miguel kaya mabilis ako nagbihis at pagkatapos ay nagsuklay ng buhok ko.
Abala ako sa ginagawa ko nang marinig ko ang malakas na katok mula sa labas ng pintuan. Agad na lumapit ako sa pinto at binuksan ito. Isa pala sa mga kasambahay ng mga magulang ni Miguel ang nandito at sinabing handa na raw ang hapag at pinatatawag na ako ng asawa ko. Kasama ang babaeng sumundo sa akin ay bumaba ako. Naabutan kong nasa hapag na mga magulang ni Miguel pero wala pala dito ang lalaking iyon. Good morning po. Magalang na bati ko sa ama at ina ni Miguel. Good morning, Iya. Nakangiting bati sa akin ni Mommy Bianca. Kumain ka na, hindi ka na nakapag-almusal kanina. Nag-init ang magkabilang pisngi ko dahil nakaramdam talaga ako ng hiya pero nagkunwari ako normal lang ang kilos sa harap nilang dalawa. Tanging tipid ng ngiti lamang isinukli ko sa kanila habang nakikinig sa sinasabi ni Mommy Bianca. Si Miguel po. Hindi nakatiis na tanong ko at agad namang sinagot ng kanyang ina. May kausap sa cellphone niya. Susunod lang daw kapag tapos na siya. Hindi na ako nagtanong pa. Mukhang busy lately ang lalaking iyon at laging hawak ang kanyang cellphone. Tahimik akong kumakain nang narinig ko ang yabag ng papalapit sa amin. Mukhang tapos na makipag-usap si Miguel kaya pumunta na dito sa hapag. Matapos umupo sa tabi ko ay bahagyang lumapit ang mukha niya sa akin at tinanong ako. Are you okay, love? Yes. Tipid na sagot ko. Agad akong yumuko at tinarap ang pagkain ko. Mukhang napansin ni Miguel na hindi ako gaano nagsasalita kaya palihim na gumapang ang kamay niya sa hita ko sa ilalim ng mesa at marahang pinisil-pisil. Michelle, alam na ba ng mga magulang mo na kasal na kayong dalawa ni Miguel? Narinig kong tanong ni Mr. Monterreal sa akin. Hindi ko po alam kung napanood nila sa balita ang tungkol sa kasal namin. Napayo kong sagot ko. Bakit? Hindi ka pa ba tumatawag sa inyo? Tanong rin ni Mommy Bianca sa akin. Honestly, matagal na pong hiwalay ang mga parents ko at sa pudan ng aking lola ko lumaki sa Mindoro. Hindi ko po sila nakasama at halos wala din po akong komunikasyon sa kanilang dalawa. Tuluyan na rin pong naputol ang ugnayan ko sa mga magulang ko nang namatay sa lola. Seryosong paliwanag ko. Mas mabuting alam nila ang totoo para hindi na sila paulit-ulit na magtanong sa akin tungkol sa walang kwentang pamilya ko. Isa pa, kasal na po kami dalawa ni Miguel. Para sa akin, sapat na po iyon. Pero Michelle, bilang magulang ninyo ay gusto namin kayo magkaroon ng maayos na kasal. Sabi ni Mr. Monterreal habang tahimik naman sa tabi niya ang kanyang asawa. Magpapakasal rin po kami sa simbahan ng asawa ko, Dad, pero hindi pa po siguro sa ngayon. Paliwanag ni Miguel dahil alam niyang hindi ako komportable na pag-usapan namin ngayon ang tungkol dito. Sige, magsabi agad kayo kapag handa na kayo at kami na ang bahala sa lahat. Sagot agad ni Mr. Monterreal. Matapos kumain ay nagpaalam na kaming dalawa sa mga magulang ni Miguel. Niyakap ako ng mahigpit ni Mommy Bianca at sinabing ipinagkakatiwala na raw niya sa akin ang kanyang anak at sana'y mahalin ko at huwag ako magbago. Pangalawang ulit ko na itong narinig sa kanya at katulad kagabi ay parabang may kakaibang ibig sabihin ang bawat salitang binitawan ni Mommy Bianca. Parabang may takot siyang nararamdaman na baka saktan ko ang kanyang anak. Hindi ko alam kung nababasa ba niya kung ano ang laman ng isipan ko kaya ganoon ang bilin niya sa akin. May problema ba, love? Narinig kong tanong ni Miguel habang nasa kalsada nakatutok ang kanyang mga mata at mabilis na nagmamaneho. Wala. Maikling sagot ko pero mukhang hindi naniniwala si Miguel sa narinig na sinabi ko dahil narinig ko siyang nagsalita. Parang ang lalim kasi ng iniisip mo. Nagpakawala muna ako ng isang malalim na buntong hininga bago bumaling sa kanya at tumitig sa mukha ni Miguel. Gumalaw ang sulok ng kanyang mga labi at saglit na lumingon sa akin kaya nakita ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Crush mo na ba ako ngayon, love? Kaya ganyan ka kung tumingin sa akin? Pilyong tanong ni Miguel. Sa tingin mo, magugustuhan kita? Seryosong tanong ko sa kanya. Oo naman. Confident na sagot agad ni Miguel sa akin. Gwapo ako at magaling pa. Kumindat pa siya sa akin kaya munti kong batukan dahil may ideya ako kung saan siya magaling. Gyapang mo naman. Natawa si Miguel pero nanatili ako seryoso at hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon sa kanya. Miguel, gusto kong magbakasyon abroad. Mabilis na paalam ko sa kanya. Pakiramdam ko kasi kailangan ko ito para saglit na makalayo sa kanya at makapag-isip ako ng maayos. Saan mo gustong pumunta? Tanong agad ni Miguel sa akin. Hindi ko pa alam. Kibit balikat na sagot ko sabay sandal ng likod at ulo sa upuan ko. Sige, kapag may napili ka na, just let me know at magpabook agad tayo ng ticket. Tayo? Maang natanong ko. Bakit sasama ka ba? Mabilis na yes ang narinig kong sagot mula kay Miguel. Siyempre, mag-asawa tayo. Kung nasaan ka dapat kasama mo ako. Kala ko busy ka.
Agad na tanong ko kay Miguel dahil kahit nagmamaneho siya ay kung sino-sino tumatawag sa kanya. Yeah, pero soon matatapos agad ang trabaho ko. Sagot agad ni Miguel. Kapag nangyari iyon, mas mahaba magiging bakasyon natin at pwede tayong pumunta kahit saan mo gusto. Akala ko ba tapos na ang shooting sa last project mo? So anong trabaho ang ginagawa mo ngayon? Curious na tanong ko dahil may hinala ako na may kaugnayan ito sa tawag na natanggap niya mula kay General Matias. May part-time akong kinuhang trabaho pero mabilis lang iyong matapos. Paliwanag na lalaking kasama ko pero kahit hindi niya sabihin ay may iba akong hinala tungkol dito. Anong trabaho naman yan? Kunwari ay walang ideya sa pagiging secret agent ni Miguel na tanong ko sa kanya. May bago akong gig. Pagsisinungaling niya. Huwag kang sinungaling, Miguel. Nakasimangot na sabi ko sa kanya. Alam ko may trabahong ibinigay sa kanyang father-in-law ni Boss Christian dahil simula nang bumalik siya galing sa opisina ni General Arthur Matias ay naging busy na si Miguel. Halos hindi niya bitawan ang kanyang cellphone at sa loob lamang na isang araw ay sunod-sunod na text messages ang nakita kong natatanggap niya. Marami siyang phone calls kaya lalo lamang nabuo ang hinala ko tungkol dito. Dahil sa mahigit isang buwan na kasama ko siya ay bihira lang siya kung humawak ng cellphone. Pero nagbago iyon simula nang tawagan siya ni General Matias. Huwag na tayong maglokohan pa, Miguel. Alam ko naman kung ano talagang trabaho mo. Walang preno ang bibig na sabi ko. Really? May ngiti sa labi na tanong ni Miguel sa akin. Paano mo nalaman? Inikutan ko siya ng mga mata. Hindi ako bulag at hindi rin ako manhid. Hindi lang naman ikaw marunong mag-observe kaya alam kong may iba kang pinagkakaabalahan ngayon. Pero wala akong pakaalam dyan kaya hindi mo na kailangan na magsinungaling sa akin. Oh, amazing. Tell me, paano ka natuto ng self-defense, love? Tanong ni Miguel. Pinag-aralan ko. Maikling sagot ko. Totoo namang pinag-aralan ko ang lahat ng technique para ipagtanggol ang sarili ko dahil kailangan ito sa mga mission ko. Kapag sinagot mo ng totoong tanong ko, sasabihin ko rin sa iyo kung anong trabahong ginagawa ko ngayon. Muling sabi ni Miguel. Humaba ang usok at nanuli sa mga labi ko dahil naalala ko kung ano nangyari sa huling usapan namin ni Miguel. Wala akong tiwala sa agreement na ganyan. Hindi ko pa nakakalimutan kung anong pakulong mo sa huling usapan natin kaya hindi mo na ako maiisahan ngayon. Natawa si Miguel at hindi maitago ang amusement sa kanyang mga mata na saglit na tumingin sa akin. Nagkasundo na tayo dati, love. Kalimutan mo na yan. Natatawang sabi niya sa akin pero tinaasan ko agad siya ng kilay. Since ikaw ang una nagtanong last time, dapat ako naman ngayon para patas tayo. Tumangutango si Miguel na para bang malinaw sa kanya kung ano sinasabi ko. Sige, pwede ka magtanong ng kahit na ano. Kapag alam ko ang sagot, masasagot kita. Pero pas kapag hindi. Saglit na nag-isip muna ako kung anong una itatanong ko kay Miguel para naman hindi niya isipin na sinasamantala ko ang pagkakataon ngayon para imbestigahan siya. Ilang minutong katahimikan ang lumipas sa pagitan namin dalawa ni Miguel. Paulit-ulit na pinag-iisipan ko kung ito na ba ang tamang pagkakataon para pag-usapan namin ang tungkol sa pagiging secret agent niya. Hindi kasi ako sigurado kung magsasabi ba talaga siya ng totoo sa akin. Nagdadalawang isip rin ako dahil baka mapahamak lang ako sa gagawin ko. Kung magiging padalos-dalos ako dahil tuso ang lalaking ito, kaya talagang nag-iingat ako. Muli ay tumingin ako kay Miguel at pinagmasdan ko siya. Tahimik naman siyang nagmamaneho habang hindi inaalis ang mga mata sa kalsada. Pwede mo ko titigan hanggang sa makarating tayo sa bahay, love. Narinig kong sabi ni Miguel. Ang yabang talaga na lalaking ito. Assuming ka. Mataray na sabi ko sa kanya sabay irap ng mga mata. Natawa naman si Miguel. Gumalaw ang gilid ng kanyang labit, nginisian ako. May gusto ka na ba sa akin, love? Kaya palagi mo ko pinagmamasdan na parang gusto mo kong hubaran at kainin ng... Naputulan dapat sana isasabihin ni Miguel nang tampalin ng kamay ko ang bibig niya. Hindi ka lang assuming at mayabang. Balo ka na kung ganyan ang iniisip mo sa akin. Nanlalaki ang mga mata na singhal ko sa kanya. Natawa si Miguel. Lahat na lang ay dinadaan niya sa pangisi-ngisi niya. Kaya mas lalo lamang ako napikon sa kanya. Kung hindi ako gwapo sa paningin mo, bakit palagi ka nakatingin sa akin? Love. Hindi nawawala ang ngiti sa labi na tanong ni Miguel dahilan para tumaas ang kilay. Nag-iisip kasi ako kung magsasabi ka ng totoo kapag tinanong kita. Wala na kasi ako tiwala sa iyo. Kasi hindi ka tumutupad sa usapan natin nung nakaraang mag-usap tayo. Nakasimangot na sagot ko. Mas lalong napangiti si Miguel na para bang natutuwa siya dahil naalala na niya kung ano nangyari noong huli kaming mag-usap. I did. Di ba sinabi ko naman sa iyo ang totoo, love? Light nga lang kasi nagalit ka sa akin.
Agad na paliwanag ni Miguel pero sinimangutan ko siya. Yun na nga, kung hindi pa ako nainis sa'yo, hindi mo sasagutin ang tanong ko. This time, baka kung ano na naman dahilan mo. Sinasabi ko sa'yo, Miguel, maghahalo ang balat sa tinalupan kapag nahuli kita nagsisinungaling sa akin. Walang paligoy-ligoy na sabi ko sa kanya. I promise, hindi ako magsisinungaling sa'yo, love. Sasagutin ko ang lahat ng tanong mo at sana, ganoon ka rin. Narinig ko ang sagot ni Miguel, kaya napatingin ako sa kanya. Parang may diin ang huling sinabi niya. Ewan ko pero ramdam kong may kakaiba sa salitang binitawan ni Miguel. Kaya nakuhagadagan nito ang atensyon ko. Hindi ako sinungaling katulad mo. Nakasimangot na sagot ko. Ngumiti lang si Miguel at kinabig ang manibela ng sakyan. Bigla itong tumigil sa gilid ng kalsada at pagkatapos ay bumaling sa akin ang mukha niya at tinitigan ako ng diretso sa mga mata. Kahit kailan hindi ako nagsinungaling sa'yo, love. Oo, may mga sekreto akong kailangang itago pero para protektahan ang sarili ko at mga tao sa paligid ko pero ginawa ko iyon para sa interes ng nakararami. Nanatili ako seryoso at hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon sa lalaking kaharap ko. Sanay naman akong ganito dahil simula pa lang ay pinag-aralan ko na kung paano maging matatag sa harap ng ibang tao. Anong gusto mong malaman tungkol sa akin, Michelle? Seryoso ang tinig, maging ekspresyon ng mukha na tanong ni Miguel sa akin. Sa palagay ko ay ito na ang tamang pagkakataon para pag-usapan namin ni Miguel ang tungkol dito. Baka sakaling sabihin niya sa akin ang totoo, kaya hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na ito. Tungkol saan ang pinag-usapan niyo ng ninong mo at bakit lagi siyang tumatawag sa'yo? Panimulang tanong ko kay Miguel. May ibinigay siyang trabaho sa akin. Mabilis niyang sagot. Alam ko nagtatrabaho ka sa National Intelligence Agency at isa ka sa mga agent na hawak ng ninong Arthur mo. Panimulang sabi ko kay Miguel. Gumalaw ang kanyang mga kilay maging ang mga labi. Nawala ang kaseryosohan sa ekspresyon na nakita ko sa kanyang muka at mga mata ni Miguel at mabilis na napalitan nito nang ngumiti siya sa akin. I'm expecting that, love. Alam ko rin na member ka ng mafia organization na hawak at pinamumunuan ni Christian Casimir, kaya lagi kang pupunta sa Russia. Pakiramdam ko ay nanigas ang buong katawan ko. All along katulad ko ay alam rin ni Miguel ang tungkol sa lihim ko. Pero bakit kahit minsan ay hindi siya nagtanong sa akin? Okay, I guess wala na tayong dapat na itago sa isa't isa. Yeah, mas mabuti na honest talaga tayo sa bawat isa para walang away. Casual na sagot ni Miguel. Hindi ako sumagot at tahimik na sumandal ang ulo sa upuan ko. Wala akong maapuhap na sasabihin dahil pakiramdam ko ay alam na ni Miguel ang lahat ng tungkol sa akin. Isang pasya na buo sa isipan ko. Hindi ako sigurado kung kaya kong pagkatiwalaan si Miguel dahil kung alam na niya ang tungkol sa lihim ng pagkatao ko ay hindi malayong ito ang dahilan kaya nagpapakita siya ng sweetness sa akin. Tinitigan ko sa mga mata si Miguel pero hindi ko mabasa sa emosyon na nakikita ko sa kanya kung ano ang laman ng kanyang isipan ngayon. Hanggang saan ang alam mo tungkol sa akin? Lakas loob na tanong ko. It takes a lot of courage para masabi ko ito dahil pakiramdam ko ay wala na akong kawala sa kanya. Aside sa mga taong umampon sa iyo at sa kaugnayan mo sa isang Russian mafia boss, ay wala na. It's up to you kung magsasabi ka ng totoo sa akin. I do believe na kung pareho tayo magiging tapat sa isa't isa, magiging maayos ang lahat sa pagitan natin dalawa, Michelle. Mahinahon pero seryoso ang tinig na sabi ni Miguel. Tumango-tango ako. Ang hirap ipagkatiwala kay Miguel ang sekreto ko. Alam kong mapangani para sa akin na ipaalam sa kanya ang totoo dahil alagad siya ng batas at kriminal ako sa paningin ng lahat. Mula sa kalsada ay bumaling ang paningin ko sa kanya at taas noon na nagtanong, paano kung may nagawa akong krimen? Ipakukulong mo ba ako, Miguel? Wala ko nakitang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Miguel. Nanatili siyang seryoso kahit ganoon ang naging tanong ko. Hindi kita masasagot hanggat hindi ko alam kung anong kasalanan sa batas ang ginawa mo. Mabilis na sagot ni Miguel. Paano kung sabihin ko sa iyo na pinatay ko at nilagay ko sa sarili ko mga kamay ang batas para mabigyan ko ng katarungan ng pagkamatay ng anak natin, Miguel? Anong gagawin mo? Magkasunod na tanong ko sa kanya. Mas lalong naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Nawala ang mapaglarong ngiti sa mga labi at mata ni Miguel at napalitan nito ng kakaibang emosyon. Kailan mo ginawa iyan? Formal na tanong niya sa akin. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Nagiwas ako ng tingin dahil hindi ko siya kayang tingnan ng diretso sa mga mata. Huminga muna ako ng malalim para paluwagin ang naninikip na dibdib ko. At bigla na naman kasi akong nakaramdam ng sakit dahil bumalik sa alaala ko ang masasakit na pinagdaanan ko. Almost 2 years na.
Sila ang dahilan kaya bumalik ako dito sa Pilipinas. Noong nagkita tayo sa bar na pag-aari mo sa Makati. Kahit narinig na niya ang sagot ay nanatiling seryoso si Miguel. Ibang-ibang emosyon na nakikita ko sa kanyang mga mata kumpara kanina na makulit siya. Nasa bar ba ang isa sa mga target mo? Kaya nandoon ka nang gabing nakita kita doon, Michelle? Agad na tanong ni Miguel kaya tumango ako bilang sagot. Alam ko nakuha ko ang atensyon niya nang ipagtapot ko sa kanya ang tungkol sa ginawa ko. Baliktarin man ang mundo, alagad siya ng batas kaya malaking risk ang isugal ko para sabihin sa kanya ngayon ang totoo. Sino? Si Marlena San Pedro ba? Muling tanong ni Miguel sa akin. Oo. Ang demonyo na babaeng yun ang dahilan kaya napunta ako sa prostitution at muntik pa ako maghahasa doon. Niloko niya ako at binenta sa kasa pero warrior ako, Miguel. Ang anak natin ang tanging lakas ko kaya ginawa ko ang lahat para makalabas doon ng buhay. Kahit maraming buhay ang nadamay nang sunugin ko ang lugar na iyon. Napayo kong sagot ko. Akala ko'y matatag na ako pero ramdam ko matinding sakit nang mabilis na gumuhit sa dibdib ko habang sinasabi ko kay Miguel ang tungkol sa nangyari sa akin noon. Ibig sabihin, ikaw ang babaeng sumudog noon sa sikat na prostitution din? Nahawak ng sindikato ni Balbar sa Taguig? Mahinang sabi ni Miguel na para bang hindi makapaniwala sa narinig. Oo, pero binalikan nila ako at si Baby J ang nagbuwis ng buhay para mabuhay ako. Nag-ulap at nanlabo ang mga mata ko, kaya nag-iwas ako ng tingin dahil ayokong makita ni Miguel ang mga luhang mabilis na nabuo sa mga mata ko at tuluyang bumagsak sa pisngi ko. I'm so sorry sa mga nangyari noon, love. Pinagdaanan mo lahat ng iyan nang wala ko sa tabi ninyo ng anak natin. Narinig kong may lungkot sa tinig na sabi ni Miguel.